May the, Mr. President, may the Deputy Majority Leader from San Juan yield to some questions? Yes, certainly, Senator Erwin Tulfo. This is a supportive interpellation daw, Mr. President. Una pong katanungan, nais ko lang po maliwanagan, Mr. President. Yung binabanggit po ba ninyo kanina na 74.4 billion supplemental appropriations, ito po ba ay para sa UHC o ito po ba ay para sa PhilHealth? Yes, Your Honor, Mr. President, ito po ay para po sana sa PhilHealth, pero mapupunta rin po sa UHC dahil po ang PhilHealth is the agency that is tasked primarily to implement the UHC law. So ito po ay nasa National Expenditure Program or NEP for 2025. Dapat po ay nandun to, kaya lang ho, nawala po ito, no? Kaya po sana kung ito'y suntok sa buwan man, pero kung ito'y may babalik, malaking bagay po ito for the implementation of UHC. Malaking maitutulong po ito kung sakasakaling maibibigay po natin sa PhilHealth for the implementation of UHC. Pero Pangulo, ang ibig po ba sabihin dahil dyan, ano po ang posisyon ngayon ng Department of Finance patungkol po sa inyong bill na an act appropriating the sum of 74 billion as supplemental appropriations for fiscal year 2025? Ano po ang posisyon nila? Ginoong Pangulo. Actually, Your Honor, Mr. President, that the DOF has not given any position yet on this proposal for supplemental budget. But Your Honor, Mr. President, yung pong amount po ng 74.4 billion is the amount that was submitted by the DPCC, no, through sa National Expenditure Program. Nanggaling din po ito sa ating pong economic team, itong National Expenditure Program, Your Honor, Mr. President. Mr. President, isa pa akong katanungan. Ito pong 74.4 billion na ito, magiging sapat kayo ito para mabayaran kahit na 30% lamang po ng bill ng isang pasyente sa pribadong ospital. Ito po ang problema. Ito po ang laging nilalapit ng mga kababayan nating mahihirap, walang kakayanan na magbayad ng kanilang hospital bill. Ay sasapat po ba ito? Kasi po, paiba-iba ho eh. Minsan, sasabihin ng PhilHealth, ito 30%. Hindi pa po natin pinag-uusapan dito yung senior citizen discount. Meron naman ho minsan 10%. Hindi ho maintindihan. Wala pong malinaw na batayan na sinasabi ang PhilHealth kung magkano po ba talaga. Meron na pong mga panukalang batas na naihain po sa Kongreso, no, ako po'y galing doon, na para gawin sanang 30% na sagutin ng PhilHealth. Subalit hindi po nangyayari ito, Mr. President. Alam niyo ba kung sasama po dito sa 30% na bill na sasagutin ng PhilHealth sa mga ordinary kababayan natin na walang pambayad, Mr. President? Salamat po sa inyong katanungan, Senator Erwin Tulfo, no? Totoo po yan na talagang minsan no? Pag minsan marami yung dumudulog sa atin, pinakikita po yung hospital bills nila. Halimbawa po sa 100,000, sinasagot po ng PhilHealth, minsan 5,000, 7,000, napakarami ho. Minsan po, pag mataas na batas, ganun din po. And sa totoo lang po, on the average talaga napakababaho ng participation o yung ibig sabihin sinasagot ho ng PhilHealth, yung sukal ng support value. Kaya nga po naging mainit po dito, hindi ho natin nakasundo, no, o nagustuhan yung pamumuno ng dating PhilHealth dahil nga po sabi ko baka ang tingin nila private corporation po sila. Kaya nga kung sila'y makakatakas sa kanila pong responsibilidad o liability, pinagmamalaki pa ho at the end of the year yung kanila pong savings na hindi ho dapat. So our intent, Your Honor, Mr. President, is that sana po at least 60 to 70% ay sagutin po ng PhilHealth, no? Pero sa ngayon ay nasa less than 18%. Kaya nga po, I'm optimistic with the Dr. Mercado now as head of PhilHealth. They committed to increase the participation
and support value of PhilHealth in every medical expense, no, na dapat po yung case rates na lagi nilang sinasabing ito kasi ang pinagbabasihan, dapat po ina-update ho nila lagi nang sa ganon na ito po ay maging realistic, no, especially with the inflation. So Mr. President, Your Honor, ang target ho natin, that's why this representation has requested the chair of the Committee on Health also to convene ito pong oversight committee para po matignan natin kung sa pa tayo nagkukulang, para matignan din ang PhilHealth kung bakit ho naging mabagal ang kilapag-update ng case rates at bakit ho napakababa ng sinasagot nila sa bawat hospital bills na dapat sana ay kahit papano ay maramdaman ng bawat Pilipino sa tuwing sila ay mauospital. Mr. President, maaari po bang i-revisit ng ating butihing majority leader mula San Juan ito po ang Universal Healthcare Law at kung maaari pong isama na ang professional fee dahil Ginoong Pangulo, ito lagi po ang problema ng mga kababayan natin. Oo nga po't sinasagot ng PhilHealth, oo nga po't may mga discount, oo nga po't may mga GL, pero hindi po nababayaran. Ang problema, hindi pa rin mailalabas po yung pasyente, Ginoong Pangulo, dahil wala pong pambayad sa professional fee. Ayaw naman ho pakawalan ng mga doktor. Ang nangyayari po, nagiging hostage po yung pasyente, lalo na po yung mga sanggol na kapanganak pa lamang, iniiwan po sa mga nursery para maghanap ang ina ng bayarin, Mr. President. Maaari po bang bisitahin natin muli ang UHC law at isama na po ang professional fee? Pilitin ito mga doktor na ito na tumanggap ng bayad mula po dito sa PhilHealth. Well, actually, kasama naman po yan talaga sa UHC, kaya lang medyo mababa ho talaga ang yung pong rates na nakalagay na nakasabay. Pero sana po maisabay po yan sa pagtaas ng iba pang bagay sa PhilHealth, no? Para po sa implementation ng UHC tulad ng nabanggit ko kanina, Mr. President, yung po sa case rates at sa yung participation at siguro we have to, dapat po ang PhilHealth has to update regularly ito pong case rates at iba pa yung mga value para po maging realistic po, no? Dapat maging updated po sila dahil po yung inflation at iba pa minsan po hindi nila naisasabayan. So maraming salamat po Senator Tulfo for pointing this out, and be rest assured that we will bring this up once we have the chance to confront or talk to PhilHealth and DOH regarding these matters. Magkano ba, if I may, Senator Sige po. Magkano ba yung standard rate ng professional fees na pwedeng bayaran ng PhilHealth, if you know? Your Honor, Mr. President, it depends on the disease. Specialization. Depende sa Kunwari, disease. mas mahal yung halimbawa kidney transplant or angioplasty, different professional fees yun, di ba? That is correct. So Mr. magkano yung maximum na pwedeng ibigay ng PhilHealth? Palagay ko sa Surihano yan, sa surgeon. Pasensya na, Senator Tulfo. Pero magkano yung mga iba-iba po, Mr. President. Actually, meron nung may malalaki naman. May mga 50,000, 30,000. Pwede magbayad ng PhilHealth na 50,000 as professional fee? Yes, Mr. President. Doon po sa Is mga... that the highest amount that the PhilHealth can pay as professional fee? Or pwede pang umabot ng mas malaki pa sa 50,000? Yung po, for example, Mr. President, for open heart surgery and others, umaabot po hanggang 60,000 pa nga po. Pwede magbayad? Apo. Alright. Ginoong Pangulo, hindi po kadalasan na ang PhilHealth po ang nagbabayad, Ginoong Pangulo, kasi may mga pagkakataon po o marami pagkakataon na hindi po sinasagot ng PhilHealth.
Bagamat sagot po ng PhilHealth ang hospital bill, pero ang problema nga po talaga natin ngayon ay itong mga professional fee na ayaw pong tanggapin. Wala rin pong tiwala kasi ang ating mga doktor, ang ating mga espesyalista sa PhilHealth dahil sinasabi po nila, Ginoong Pangulo, na matagal magbayad ang PhilHealth at kung ano-ano pa pong mga palusot. Maging hindi lang po yung mga doktor, maging po ang Private Hospital Association ayaw na po tumanggap ng PhilHealth dahil napakabagal magbayad po ng PhilHealth. Yan po isa sa mga problema. Pag sa totoo lamang po, Ginoong Pangulo, may dala-dala kang PhilHealth, tatanungin ka ng ospital sa sa admission, anong may card ka ba o ano ba, insurance, pakita mo PhilHealth, halos idurana ng tao yung PhilHealth card mo dahil wala po silang respeto sa PhilHealth, Ginoong Pangulo. Well, Your Honor, Mr. President, sabi ko nga po, ako may optimistic dito sa bagong PhilHealth head dahil siya po isang doktor at siya po isang public health practitioner, no? And isa rin po sa kanyang naging commitment ay isettle na itong mga problema, yung pong mga liabilities at yung mga babayarin po ng PhilHealth sa mga private hospitals, among others, Your Honor, Mr. President. So, yan po ay dapat po talaga natin tignan, Mr. President, siguro sa ating pag na-convene po yung, hopefully, with the indulgence of our chair for the Committee on Health, yung po oversight committee natin for implementation, siguro mas mahihimay po natin ang operasyon ng PhilHealth para makita po natin kung saan po talaga nagkulang, saan po nagkamali, para po ating pong may ayos, para po mag-improve po yung serbisyo ng PhilHealth itong mga darating na taon, Mr. President. Although I agree with what Senator Erwin said, na matagal magbayad ang PhilHealth, kaya ayaw na minsan tanggapin ng mga ospital yung mga pasyente. Pero minsan, come to think of it, Senator Erwin, minsan kasi yung mga doktor, they charge exorbitant fees. Malaki talaga. Minsan dapat 10,000 lang yung professional fee mo, pero ito-jack up nila sa 50 mil. Kaya minsan nag-iisip siguro ang PhilHealth para magdadalawang isip para bayaran. Kasi hindi ko naman po nilalahat yung mga doktor. There are some doctors who charge exorbitant fees. Yes, Mr. President, if I agree with you, siguro po may yung delays din minsan ng pagbayad ng PhilHealth because as I agree with you, Mr. President, na meron ko talagang mga doktor and private hospitals, yes. Isama na natin, na talaga nagte-take advantage din po talaga, na talagang ginajack up nila yung kanila pong mga fees. Kaya po siguro nagkakaroon ng delay pag meron pong mga cases na nagkakaroon ng diskumpiyadong PhilHealth, kaya po nire-review. Kaya bago sila mabayaran, natatagalan dahil nga puro sa ganitong mga kaso. And it would take, meron talagang collusion. Hindi lang ho yung PhilHealth, may mga doktor at meron din mga private hospitals na kasabwat din po rito. Na yung mga binanggit ko kanina, Senator Marcoleta, yung pong upcasing ng cases, yung mga cataract scam at iba pa, ay kumbaga, may kinalaman din yung mga private hospitals and doctors. Kaya po siguro, isa sa mga naging rason bakit po nagkakaroon po talaga ng delays din ang pagbayad ng PhilHealth. I hope sa mga ganong issue. Would agree with me. Sangayon po ako, Mr. President, at sa ating pong butihing senador from San Juan. Mayroon na po idadagdag sana, Ginoong Pangulo. I don't know kung masasagot po ng ating nagbigay po ng privilege speech ang ating pong Pangulo. Ay napapansin lamang ho namin kasi po napakadami nating ospital. Halos lahat po ng bayan na may ospital. Ang problema, Mr. President, ang problema sa ospital na ito, wala pong laman, basyo. Tinayo po ng isang congressman, tinayo po ng isang senador, gobernor, mayor, at tuwan-tuwa. Yehey, palakpakan po pag-opening, pag-ribbon cutting. Ilang taon na, wala pa rin po ang laman. Ang tanging laman lang po, mga ipis at daga dito sa mga district hospital po ang aking binabanggit. So, wala pong saysay at sayang lamang dahil hindi po siya nalalagyan ng gamot, hindi po siya nalalagyan ng gamit, sa bagay, hindi naman po siya sa ilalim ng Department of Health. Yun po ang aking katanungan, Ginoong Pangulo. Kanino po magiging under ito mga district na ito kung hindi naman po lalagyan ng mga gamit at ospital at ng mga doktor at nurse? Well, nagamit po ito ng pandemic. Ginawa pong quarantine area
nung pandemic. Pero ang purpose po ay ospital sa mga lalawigan, lalo mo po doon sa aming lalawigan, sa mga isla, kulang po ng gamit, kulang po ng kama, Mr. President. Siguro kung papayag ang Department of Health, sila na dapat mag-devolve. I-devolve na sa Department of Health itong mga pinatatayo yung mga district hospitals na wala naman laman. Walang x-ray machine, walang laboratory, dapat i-devolve na lahat sa DOH yan. Sorry kung nasagot ko yung tanong. Tama ko kayo, Mr. President, dahil tayo naging mayor din po at naiintindihan ho natin ang problema. But because of itong naging challenge puro sa devolution, pero in fairness po, Senator Tulfo, I think yung sa akin pong pag-iikot din po, yung mga DOH-run hospitals mostly are okay, no? Sa mga napuntahan ko, medyo maayos na because of the Health Facilities Enhancement Program or HFEP, na dahil din po sa UHC, kahit paano naman, yung mga health facilities, marami na ho nag-improve. Dati ho talaga, pag sinabi mong government hospital, parang matatakot kang matatakot kang magpagamot. Sabi nga nila, naglalakad kang papasok, paglabas mo, nakahiga na, ganun daw. At madilim, masikip. Pero ngayon, I would say that a lot of, in fairness po, sa DOH, yung mga Apex hospitals, a lot has really improved a lot, no? Na talaga makikita nyo, mukha na rin private hospitals. Iba ang pinupoint out ni Senator Tulfo, I think, yung pong mga, tama ho kayo, mga district hospitals and other hospitals na ito po, under po ito ng dapat LGU or province ang nagpopondo. Kaya lang talagang, because of yung devolution is a challenge, hindi ho talaga kaya ng maraming LGU sa maraming probinsya ang mag-maintain ng mga healthcare facilities. Kaya nga marami ang gusto mag-renationalize, pero ito yung mga dapat hunin natin tignan kung paano po mag-improve ang ating pong programa. And I agree with you, Senator Tulfo, na talagang marami sa mga district hospitals at iba pa na maliliit hospital, talagang marami yung pagkukulang ho talaga. So, pero ito pong mga under the DOH-run hospitals, kahit paano po ay naging mas maayos na ang kanila pong mga facilities through the HFEP. At tinutulungan naman po itong mga district hospitals, basta ho sana ay kakayanin. Pero I think it's still a challenge really on how the district hospitals and other provincial hospitals will continue to improve, Mr. Especially President. those district hospitals in 4th, 5th class municipalities, wala silang kakayahan na magpatakbo ng ospital. Buti yung mga 1st, 2nd, 3rd, baka pwede pang, baka meron silang kakayahan na mag-operate ng district hospital. But I doubt yung 4th and 5th class municipalities can afford to operate not even a district hospital, not even a health center, pagpalagay natin. Sorry, Senator Tulfo, may proceed. No, tama po kayo, Ginoong Pangulo. Napansin ko lamang po, parang nasasayang tuloy yung pondo na gawa dito ng ospital itong isang bayan, accomplishment po ni Congressman, ni Mayor, gawa na naman doon sa kabila. Hindi nila sila nagsama-sama na magkakadikit na bayan gumawa ng isang ospital para may matakbuhan. Wala pong laman eh. Pero, Ginoong Pangulo, if you would please, Senator JV, sir, may I ask you, saan po napunta nga pala? Di po ba meron pong 709 billion na pondo reserve fund ng PhilHealth? Bakit po kailangan pa ng supplemental appropriation sa budget? Kasi baka na naman makuha na naman po na hekatibo ito at maibalik po sa Treasury, Ginoong Pangulo. 500. Mr. President, yung pong reserve fund sa PhilHealth, just like in any insurance, health insurance agency or institution, ay hindi ho dapat talagang ginagalaw dahil yan po ay dapat nandyan lagi na sa oras na pangangailangan ay dapat hindi ho sila magkukumahog o kung mamumroblema kung saan sila kukuha, no? So, mini-maintain ho dapat talaga yung reserve fund at hindi ho talaga ginagalaw. And this is the reason why DOH, PhilHealth, still ask for supplemental budget every year from Congress, Your Honor, Mr. President.
Well, with that, I would like to thank our Deputy Majority Leader, and I would end my interpellation, Mr. President. Thank you, Salamat Senator po. Tulfo. Yes, Minority Leader. President, just to interject, because